Escudero. Ito po ang sinabi ni Chis Escudero sa kanilang lahat. Sumagot din si Chis eh. Sabi ni Chis Escudero, tinanong siya, di ba? Ikaw ba ay takot kay BP Sara? Kaya mo ano? O, sabi ni BP Sara, ni Chis Escudero, pain naman ang tanong na yan. Na yun. Ginagawa namin kung anong trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komento ay pain. Uulitin ko. Doon sa mga ayaw kay BP Sara at pabor sa impeachment, doon sa mga gusto kay BP Sara tutol sa impeachment, walang bali sa akin yun. Baliwala daw sa kanya. Kaya niya walang bali sa akin yun kasi nga gusto niyang i-rhyme-rhyme. Ito po yung sagot ni Chis Escudero. Pain daw yan na tanong. Yung mga ganyan uri na komento, klarong nanggagaling sa kampo ng tutol kay BP Sara at pabor sa impeachment. Hayaan natin dalhin nila yung kanilang opinion at pananaw na yun. Kung sila mismo yung hindi ito po, binalikan sila ni Escudero. Sabi ni Escudero, kung sila mismo yung hindi nagmadali, inupuan at pabanjing-banjing sa mahabang panahon, sino naman sila para madaliin kami ngayon? Hindi porket gusto nila, ganun na. At nung ayaw naman nila, karapatan din nilang magpabanjing-banjing at i-delay yun. Sa madaling salita, ang gustong sabihin ni Chis Escudero, kayo nga, inupuan nyo ng matagal yan. Hindi nyo naman pinasa sa Senate. Nung pinasa nyo, gusto nyo kami madaliin. Pwede rin kaming pabanjing-banjing. Sa tingin ko, maling sagot yun. Pero, kayo manggalaiti. Pilitin nyo si Chis. Kasi po, sa totoo, wala naman talaga kayong kakayahan na magreklamo. Tignan nyo kami. Tignan nyo yung mga, nakikami na ako yung mga Duterte. May reklamo sa Supreme Court, may reklamo sa Ombudsman. Sa tingin namin, sa tingin ng mga Duterte leaders, nakagawa sila ng mga illegal. Nagsampa sila ng mga reklamo sa Supreme Court. Nagsampa ng reklamo sa Ombudsman. Di ba? Kayo, pwede po kayong magsampa ng reklamo sa korte. Pero bakit ayaw niyong gawin? Wala naman talaga kayong ebidensya. Kasi ang mga judge marunong sa batas, tatanungin lang kayo, what do you mean by confidential in confidential fund? What is confidential in confidential fund? Can you divulge those subject matter? Naubusan ng English iba. Pwede nyo bang ilantad kung ano ang laman ng pinagkagastosan sa confidential fund? O kung hindi ang sagot, edi ano tong kinakaso nyo? Wala. Kaso na po siya, wala pa rin Hindi pa rin definite yung sinasabi nila Kinasuhan na nila, hindi pa rin define kung ano talaga yung kinaso nila. Kinasuhan nila sa BP Sara ng anomalyang paggamit ng confidential fund. Ano nga? Ni walang numero Di ba? Kasi pag akusan mo po yung isang tao na magnanakaw, lalagay mo 600 billion ninakaw. Sa madaling salita, aasa lang po sila sa dami. Sa dami ng senador na boboto pabor sa kanila. Natalo sila. Kaya nawalan na ng interes yung Malacanang. Bakit mawawalan na ng interes? Talo na sila, hindi pa nagsisimula yan, talo na sila.
kung magbobotohan, ang ultimate po niyan, pag natuloy po yung impeachment, magbobotohan din. Alam niyo po sa Amerika, ayan na tinatanong ni Sunny Santiago, alam niyo po sa Amerika, pag may nakatatak na confidential yung mga papeles, bawal mo basahin yun eh. Yung pagbabasa mo nun, ano ka na, may kaso ka na. Kaya dapat ang kasuhan to mga congressman eh. Bakit sila nagbabasa ng confidential fund? Ano ang mapalanin nyo kung ma-impeach si BP Sara? Bababa ang presyo ng ganador ng 10 piso? Matuloy ba 5-5 na flood control projects? Actually, ang mahita nila dyan, mawawalan sila na mabigat na kalaban. Di ba? Ini-eliminate po nila yung pinakamabigat nilang kalaban sa 2028. It's all about politics. Teka lang, baka meron pa tayong di... tama yung si Chis Escudero. Kayo nga, hindi kayo nagmadali. Biruin nyo, tinulugan ninyo, tapos pagpasa nyo pa lang, gusto nyo na kagad. Hindi, natapos na kasi yan. Alam nyo, sabi ko naman sa inyo, ito ilang beses ko na inuulit, yung labanan sa impeachment, labanan po yan sa eleksyon. Kung sino po mananalo sa eleksyon, malamang panalo sa impeachment. Kaya po natin pinanawagan yung Duterte plus 2 iboto. Duterte plus 2 po tayo. Kasi para mailigtas po si BP Sara. Yun naman talaga yung ultimate natin. Ngayon, eto po, dagdag na po sa usapin kung makakatawid ba. Eto na problema nila, nagsalita na po ngayon si Sara Duterte. Tinanong kasi si Sara Duterte, yung bang impeachment trial ni Sara Duterte kayang itawid mula 19 papunta ng 20? Kukwestiyonin daw nila yun. Malamang yan, sa 20th Congress, ibabasura na po yung impeachment. Technicalities. Kasi, 19th Congress yan eh. Yung pinasa pa yan, 19th Congress eh. Iba na tong kongreso na to. Yung kalahati, natanggal na eh. Senador kalahati yung senador. Iba na rin ang komposisyon ng mga congressman. Kaya malamang sa malamang ang mangyari po niyan pagdating ng 20th Congress, sa tingin ko ngayon pa lang 19th Congress, hindi na nila pag-uusapan yung impeachment eh. Sa tingin ko magaganap sa September 11, magbobotohan yung mga senador. Kung tatalakayin ba natin to ngayon, kahit ilang araw na lang ang natitira, or ipaubaya na sa susunod na kongreso. At mananalo dyan, wag na natin itong talakayin ngayon. Tansya ko lang. Dalawa lang naman yan eh. Pag tinalakay pa rin nila, ang susunod na tanong, June 11 po. Ang susunod na tanong, tutuloy ba to? June 11 po. Sorry po sa pagkakamali. Tutuloy ba to? Sa 19 papunta ng 20th Congress, kukwestiyonin ng kampo ni Sara Duterte. Kaya magmumukha lang po talaga silang tanga. Kawawa lang po sila pagdating po sa legalidad. Sino po ba mga matatalino dyan sa mga prosecutor na yan? Si Laila de Lima at si Shell Jokno? Utot nyo. Naniniwala kayong matalino yan. Okay. Hindi ako naniniwala. Magaling na politiko. Pero yung iba po yung may practice ka eh.
Iba po yung nagpa-practice ka sa korte. Iba yung sumisigaw ka lang, nakikinigan lahat.